Yun mga katips, magandang araw po sa ating lahat. At ngayon mga katips, share ko lang sa inyo yung aking naging experience sa aking mga naging mortality na aking mga broiler mga katips. At share ko sa inyo yung aking gamot na bago na diskubre kung paano ko pinalakas yung kanilang resistensya para hindi na po madagdagan yung ating mga mortality mga katips. At yun, pag-usapan natin yan mga katips. Yun mga katips, magandang araw po sa ating lahat. Ayan mga katips, 8 days na po na ating mga chicken broiler. At ayan, tanghaling tapat ay nakapag-vlog tayo mga katips. At di ako napag-vlog kaninang umaga, kaya ngayon lang. Kaya yan, gusto ko lang i-share sa inyo yung aking mga experience yan sa ating mga naging sisiw ngayon. Dahil ngayon ulit tayo nakapag-alaga mga katips, kaya yan, naninibago tayo. Pero nagawa naman natin ng paraan at yun yung i-share ko sa inyo mga katips. At alam ko, sa mga bago pa lang nag-aalaga at sa mga datihan ay nararanasan nyo itong mga sakit na ito sa ating mga broiler mga katips. At yun, ngayon maagapan natin yan mga katips, at yun yung ituturo ko sa inyo para walang mangyaring masama sa inyong mga broiler mga katips. At yun, nga pala ang ating mga broiler mga katips ay 99 heads na lang mga katips, dahil namatayan tayo ng 6 katips. Kaya yan, okay lang yon kasi yung mga nakarang araw kasi mga katips, mga 3 days yun, sunod yung pagkamatay natin mga sisiw. Una, pa isa-isa lang nangyari. Umaga at gabi mayroon tayo nagiging mortality. Kaya ayun, gumawa na ako ng action. Una-una pinainom ko ng Ambroxetil, then Robustrep BK, at yun na nga, naubusan ako ng gamot. Pumunta ako ng pet store, may nakita akong isang gamot mga katips na maganda pala. Ganun din, same lang din sila ng ingredients mga katips, pero may isang ingredients na iba. Kaya yon, tinaray ko at maganda naman ang naging resulta mga katips. Sabi nga naman yung nagtitinda ay okay daw to sa mga sakit ng mga manok. Ayan mga katips, ito nga pala yun Sulfar QR mga katips. Ayan, try nyo rin to, ayos na ayos din gamitin. 3 days ko itong pinainom mga katips, sa umaga tapos sa gabi, at ayos naman ang nangyari. Ngayon tinigil ko na mga katips. Kaya ayan, Bitmin Pro naman na pinapinom natin sa Dextrose powder para maiwasan naman yung dehydrate, para wala naman na mangyari sa ating broiler na pagka-heat stroke, dahil matataba na itong ating mga broiler mga katips. At ngayon nga, ang timbang nila ay 250 grams na mga katips, nagtimbang ako kanina. At nasa guidelines naman natin kapag 8 days na dapat 215 grams, dapat hindi na sila bumaba doon, dapat tumaas na mga katips. Kaya yun, na kuha naman natin yung ating target. Kaya yun, ayos na ayos. At yun na nga po. At bago yan mga katips, i-share ko muna sa inyo at papakita ko sa inyo ang aking mga broiler mga katips. At yun mga katips, magandang araw po sa ating lahat. Ayan mga katips, 8 days na po ng ating mga chicken broiler. At yan mga katips, ang lalaki na po ng ating mga broiler. At nagtimpang po kanina mga katips ay nasa 250 grams na po sila mga katips. At ang nasa guidelines natin mga katips, nung dating guidelines pa, kapag 8 days ay dapat nasa 215, na dapat niya siya bababa ng 215 mga katips, dapat pataas na siya. At kagandahan, nakuha naman natin yung tamang timbang at sumobra pa mga katips. At yung iba hindi ko pa natitimbang, at sa tansya ko naman mga katips ay pare-parehas naman sila ng laki mga katips. Kaya ayan, at ngayon ay alauna na mga katips, talagang hingal na sila. Kitang-kita nyo naman mga katips, 8 days pa lang mga katips, wala na tayong sapin, karton, wala na tayong tabing mga katips. At sa gabi na lang tayo nagtatabing dahil sobrang init mga katips. Kahit bandang alas 10 ng gabi ay hinihingal pa rin sila. Kaya yan mga katips, Bitmin Pro ang ating painom. At yan mga katips, plain water muna. At mamaya pag naubos na to mga katips, magbibigay naman tayo ng electrolytes o dextrose powder mga katips para sa kanila, para hindi naman sila ma-dehydrate mga katips. Kasi yung gantong
sitwasyon na sobrang hingal nila mga katips ay pwede na po yan ma-heat stroke, mga ganyan mga katips. Kaya dapat agapan natin para hindi po mabawasan ang ating mga broiler. At yun mga katips, sabi ko nga sa topic natin ay nagkaroon po ng sakit yung ilan sa mga broiler natin, kaya nagkaroon tayo ng mortality. At ito po ay nasa 99 na lang heads mga katips, dahil yung mga ilang araw, 3 araw mga katips ay namatayan tayo na humina ang kanyang resistensya mga katips, no? Kaya yun, may nanghina at wala namang indikasyon na may sipon o halak, ay yun nga lang talaga nadapuan ng virus na nakakahina ng resistensya. Kaya yun, nagbigay tayo ng gamot na unang-una ang Broxetil. Pinalakas natin yung kanilang resistensya, Robust BK, ayan mga tips. At saka yung gamot na ito mga katips. At yun mga katips, ito nga pala yung aking ginamit na gamot mga katips, Sulfar QR mga katips. Ayan, at pares lang naman to ng Ambroxetil. May isang ingredients lang na iba mga katips. Ayan, at mahirap bigkasin, kayo na po ang bumasa mga katips. Ayan, at ginamit ko lang po ito ng 3 days mga katips. At yun, nakatulong naman at hindi na po nadagdagan ng ating mga mortality mga katips. At yun nga lang, talagang nasunod na minamamatayan ako mga katips tuwing umaga saka gabi. Kaya yun, kaya ito ay 99 peraso na lang mga katips, at okay lang yon. At ngayon naman napalakas na natin yung resistensya nila, ay dire-diretso na to mga katips. At ang problema naman natin ngayon, dahil dito sa amin ay naulan ng umaga mga katips, kaya panigurado sipon at halak naman ang ating susolusyonan dyan mga katips, kung paano natin pagagalingin mga katips. At yun, ang tumama nga pala sa aking mga broiler ay mga katips ay coccidiosis na sakit mga katips. At yun po ay mahahalata nyo sa inyong mga manok o sisiw mga katips, ay bigla-biglang nanghihina na natutulog na nakatayo din parang sa sipon. Tapos ay wala naman siyang indication na may sipon, at wala ding problema sa kanilang puwitan mga katips. Ang sakit na kasi na yun mga katips ay ang tinitira nila yung immune system mga katips. Kumbaga pinapahina ng bakterya yung immune system ng manok, kaya siya ay nanghihina mga katips. At yun ay ang hirap, pagka malala na, mahirap talagang pagilingin mga katips. Kasi ginawa ko na lahat ng mga alaga ako para pagalingin ko yung isang nanghihina, ay hindi na po talaga kaya. Once na pinainom ko siya ng gamot, ay maya maya ay hindi niya kaya yung dosage mga katips. Talagang nanghihina na. Kaya mas maganda, habang malalakas yung ating mga broiler, ay painumin nyo na ng gamot para maiwasan po natin yung ganong senaryo mga katips. At ngayon ay 2 araw na mga katips. Yan, hindi naman nababawasan natin mga broiler mga katips, kaya dire-diretso yung immune system nila na gumaling, mapalakas, para tuka sila ng tuka. Yan, at plain water muna sa dextrose powder mga katips, yun yung ating pinapainom para hindi naman sila ma-dehydrate mga katips. At sobrang init talaga ngayon, grabe mga katips, kaya yun ang problema naman natin, nakakababa naman ng timbang yan sa ating mga alaga. Kaya yan, yung gantong 8 days naman mga katips, pag talagang walang kahangin-hangin na po, pwede naman natin siyang lagyan ng electric fan. Dapat naikot nagalaw mga katips, no, wag yung naka-steady lang na electric fan, kasi baka naman masobrahan sa lamig. Maganda yung pabago-bago, umiikot, mag-rotate, para hindi naman sila expose sa hangin mga katips. Kasi nahalata ako ay lalo ngayon mga katips ay sa gabi, madaling araw ay malamig. Ang kalaban naman natin ay halak. May naririnig ko kung may halak dyan, pero mga katips, maagapan naman natin yun kasi nagbibigay naman tayo ng gamot mga katips. Kaya malakas pa rin yung mga resistensya nila. Ang yung problema ko naman dito ay baka naman ay magkaroon ng heat stroke mga katips. Doon naman tayo magkaroon ng mortality. Kaya ayan, kung maaari mabilis maubos yung kanilang tubig, huwag po nating hayaan na uminit, no? Mas maganda maubos agad nila. Wag niyo pong munang punuin yung mga painuman nyo para po maiwasan yung matagalan yung tubig.
mga katips, para hindi naman sila magtae, no? At naharata ko naman sa aking mga sisiw, yung kanilang mga ipot naman na hindi naman basa, mga katips, kaya maganda yon. Sabihin, sign na hindi naman sila sobra sa tubig, mga katips. Kumbaga sakto lang, hindi sila uhaw na uhaw, kaya maganda. Kasi once na masobra naman sila sa tubig, mga katips, ay talagang hindi na sila nakakatuka, no? Talagang bababa ang timbang na ating mga broiler. Ayan, kita nyo naman, mga katips, ay tuka naman sila ng tuka kahit mainit. Magandang sinyalis po yung ganyan. At magtaka kayo kapag inom lang sila ng inom ng tubig, pero yung nilagay nyong patuka ay hindi pa rin ubos hanggang maghapon, ay sure yun, mga katips, tamlay silang tumukha nyan. Kaya mas maganda magpainom na po kayo ng Robostrip BK o kaya dextrose powder, para sure na kahit mainit ang panahon, kahit inom sila ng tubig, ay nagugutom sila, mga katips. Kasi ang Vitamin Pro, mga katips, ay nakaka-enhance ng immune system para lumakas, saka para yung energy nila lumakas din, saka yung pagtuka nila, mga katips, no? Pag-digest ng kanilang mga kinain ay mabilis at dire-diretso yung kanilang pagtuka, mga katips. Kaya yun yung ating isang sako, mga katips, na Integra 1000 ay sigurado yun sa day 14 ay ubos yun, mga katips. At malalakas naman kasi silang kumain at wala naman ako nakikitang bansot, mga katips. Ayun yung kagandahan dito. At yun, sana dire-diretso pa rin. At yun, in-update ko lang po kayo sa aking alagay na aking mga broiler, mga katips. At sana nakapulutin tong aral na to, mga katips. Yun na nga, mga katips, napakita ko sa inyo yung ating mga broiler, mga katips. At yun, nasolusyon natin yung ating problema. At sana nakakuha kayo ng idea kung paano natin malalaban yung sakit ng ating mga alagang broiler, mga katips. At yun, hindi na ako umalis sa pwesto ko, mga katips. Sobrang init talaga. At yan, gusto ko lang talaga i-share sa inyo to para maging guide sa inyo, mga katips, kung makakasenaryo kayo ng ganito pangyayari, mga katips. Ayan. At dire-diretso pa rin tayo sa ating pagbablog, mga katips. At marami pa tayong share talaga. Marami pa tayong ma-encounter na ganito, mga katips. Talagang hindi natatapos yung mga senaryo na ganito, mga katips, na iba-iba. At kagandahan naman sa ating mga broiler, mga katips, mahalata nyo sa mga video ko dati, talagang ngayon lang ako naka-encounter na ganyan, na magaganda ang ating mga sisiw, mga katips, na hindi sila nakakalbo o yung hindi sila nakakabo, bumbu pa rin yung balahibo nila na dilaw, mga katips. Talagang maganda ang sisiw ngayon na po at malalaki. Kaya ayos na ayos. Sa ngayon lang di ako naka-encounter ng sisiw na ganyan na wala masyadong tubig, no, sa kanilang mga ipot, mga tuyo. Kasi minsan malimit talaga, mga basa, mga katips, kaya ang hirap dinisin, no, sa ating yan yung baksakan ng ipot nila. Kaya yun, nibago ako at maganda. Kaya sana dire-diretso lang maging problema. Kasi once na ang ipot po nila ay mabasa-basa, ay sigurado po yun ay talagang uhaw na uhaw sila, mga katips, or may sakit sila. Kaya maganda yung ganyan na tuyo. Ito na magiging problema sa ating mga broiler bago yung pag dire-diretso. Ang puproblemahin lang natin yung init, mga katips, at mabilis na masolusyon na yan. Maglalagay lang tayo ng electric fan, ay mawawala na yung init nila, mga katips, mga katawan. Ganoon lang yon. At siyempre sasamahan natin ng electrolytes para sigurado na hindi sila ma-dehydrate. Ganoon lang po ang inyong gawin, mga katips. At wala na akong ma-share pa na iba. At yun lang. At sana nakatulong tong aking video po. At sana mayroon kayo nakapulutan ng aral. At medyo nauutal-utal tayo, mga katips. Pasensya na. At ngayon lang ulit kasi tayo nakapag vlog ng ganito ulit. At yun, maraming salamat sa solid sumusuporta sa ating mga video. Yan. At huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. At lagi po sinasabi sa inyo, happy farming po sa ating lahat.